Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Ang pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, minus mo sinala kay Mayor Dema Calma at si Miss Thea Pecho Corpus. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Sa ating pong headlines, presyo ng petrolyo. Bad news! May halos pisong taas presyo sa susunod na linggo ayon po sa Department of Energy. RH Break Time! Pilipinas muling aangkat ng mga isda para po nandabo ang kakulangan ng supply ayon po yan sa Department of Agriculture. RH Break Time! Mga importer ng mga produkto sapul sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar ayon sa ECOP. RH Break Time! Death toll sa bagyong Nika, Ophel at Pepito na natili sa 12, higit sa 4 milyon katao naman ang apektado ayon sa NDRRMC. RH Break Time! Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na naghatid ng tulong sa mga biktima ng bagyong Pepito dyan po sa Nueva Vizcaya. RH Break Time! VP Sara Duterte buong magdamag na nasa Batasan Pambansa Complex. Binisita ang nakakulong niyang Chief of Staff. RH Break Time! Ilang opisyal ng gobyerno na booking na nagiging advisor daw po ng mga pogo ayon po sa isang senador. RH Break Time! Hirit naman ng medical furlough ni Apollo Kibuloy inaprubahan ng korte. RH Break Time! Nako, maglolo, kapwa natusta sa nasunog na bahay dyan po sa may Novaliches, Quezon City. RH Break Time! Hanging amihan at easterlies magpapaulan sa ilang bahagi ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. RH Break Time! Sa ating pong mga balita, namumurong taas presyo ng petroleum products sa susunod na linggo matapos po ang katiting na rollback o kabawasan sa presyo ng petrolyo nitong nakalipas na araw ho ng Martes. Binawi lang Ayon po kay Department of Energy Assistant Director Rodela Romero, posible daw pong nasa 70 centavos hanggang 90 centavos ang maaring maging pagtaas sa presyo ng bawat litro ng gasolina. Samantalang sa diesel naman ay posibleng tumaas ng 70 centavos hanggang piso. Bawat litro po yan sa diesel, habang tinataya namang maaring tumaas ng 60 to 70 centavos per liter ang presyo po ng kerosene. Ayon po kay Assistant Director Romero, itutulak daw po ang taas presyo sa produktong petrolyo nang tumataas daw pong geopolitical tension sa Russia, yung pong oil field outage sa bansang Norway, at ito nga po yung paglagpak ng halaga ng piso kontra dolyar. Meron pa kayong time para magpa-full tank hanggang sa Martes.
Ito na nga ho, yung bad news ho kahapon kagabi Ano kayang palitan ngayon? Pero ito po yung nangyari po kahapon. Bumagsak nga pong halaga ng piso kontra US dollar. Matapos po ang 2 taon, November 21, 2024, nang ito'y magsara sa palitang 59 pesos sa isang US dollar. Huling naitala ang katulad na palitan no October 17, 2022. Sa panempo kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi niyang sapul daw po ng ganitong pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar ang mga importer. Pero wala naman daw pong malaking epekto ang naturang palitan sa kabuuan ng ating bansa. Ayon po kay Ortiz Luis, malaki naman ang benepisyo ng palitan para sa mga dollar earner o mga OFW, ay mga kumikita ng dolyar at mga exporter sa bansa. Sino ba mapiperwisyo? Well, hindi ko alam ang epekto sa debt servicing dati, no? Sige, tataas sa konti siguro, pero hindi naman gano'ng kalaki natin debt servicing. Pero alam mo, malaking naasahan ng Pilipinas ngayon, didipesa tayo sa mga OFWs na siyang mabibenepisyohan. Sinabi rin ni Ortiz Luis, hindi dapat mangambahan ang posibilidad ng pagtaas pa ng halaga ng dolyar dahil marami tayong inaasahang OFWs na magtataguyod daw po ng ekonomiya ng Pilipinas. At the end of the day, ang may tatayo sa ekonomiya, yung dollar earners. Lalo na OFW. Kung wala yung OFW natin, huling-huli na tayo dito sa region natin. Yun ang inaasahan natin. Yun ang meron tayo na wala iba. Muli ang tinig mga kaibigan ni Sergio Ortiz Luis ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Samantala naman, pinag-aaralan daw po ng Department of Agriculture ang pagdagdag sa inaangkat na isda ng bansa. Ayon po kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, matinding naapektuhan ang supply ng isda dahil naman sa pinsala naman nagdaang bagyo na nakaapekto po sa sektor pangisdaan sa Pilipinas. Halos 1 bilyong piso anyang halaga ng pinsala sa fishery sector ng mga nagdaang kalamidad, bukod pa rito ang mga nasirang bangka at kagamitan sa pangingisda. Dahil po dito ay pinag-aaralan na anya ng DA kung gaano karaming angkating isda na dapat ding matiyak na makararating sa Disyembre. Iginit pa ni ASEC de Mesa, napapanahon din daw po ang pag-aangkat ng isda dahil naman sa close fishing season, kaya hindi masyadong marami ang nahuhuling isda ngayon sa Pilipinas. Nanatili naman sa 12 ang naitalang namatay sa gupit po ng 3 malalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula sa 12 napaulat na namatay, 5 dito ay kumpirmado na o validated. 16 naman ang inulat na nasugatan habang 3 katao ang patuloy pa rin pong nawawala sa ngayon. Umabot naman sa may kabuang 3,966,000 katao o higit sa 1 milyong pamilya ang naapektuhan dahil naman sa bagyong Nika, Ophel at Pepito. Ang mga napaulat na apektado ay mula po dyan sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, maging sa Eastern Visayas at Cordillera. Pinakamataas na bilang po ng mga naapektuhang residente ay dyan po sa Kabikulan na naitala nga po sa 1.9 million. Sinundan ng Cagayan Valley Region na nasa mahigit sa 800,000 mga residente ang naapektuhan, habang Eastern Visayas naman ay nasa higit sa 400,000 mamayan. Sa kabuang bilang, nasa higit sa 200,000 katao o katumbas na
67,000 na pamilya ang natili pa rin po sa mga evacuation center. RH Break Time. Samantala naman, nagbigay po ng ayuda. Personal pong nagbigay ng tulong pinansyal ang Office of the President, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa mga pamilyang napektuhan ng bagyong Pepito dyan po sa Nueva Vizcaya. Iniabot nga po ni Pangulong BBM ang cheque nagkakalaga ng 50 milyong piso kay Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito. Binisita ng Pangulo ang naturang probinsya para personal na makita ang lawak ng pinsala doon ng bagyo at para naman kumustahin ang mga naapektuhan. Nagsagawa po ang Pangulo ng aerial inspection at tinignan ng nasirang bypass road dyan po sa may Bambang. Sa kanyang mensahe sa distribusyon ng ayuda, muli pong tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aalalayan ng gobyerno ang mga komunidad na sinalanta ng kalamidad at mga apektadong pamilya hanggang sa tuluyang makabangon ang ating mga kababayan dyan. Bade po sa talaan naman ng PDRRMO, na sa higit sa 5,200 pamilya ang naapektuhan na nagdaang bagyo sa Nueva Vizcaya. RH Break Time. Hinatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na gawing prioridad ang rehabilitasyon ng Bambang Bypass Road sa Nueva Vizcaya. Personal po in-inspeksyon ng Pangulo ang infrastruktura na nasira ng Super Typhoon Pepito. At nagbigay nga po ng direktiba si Pangulong BBM kay DPWH Secretary Manuel Bunuan na pag-aralang mabuti ang pinsala at mas patibayin pa ang nasabing mga flood control projects sa probinsya. Nakita na po namin yung mga ibang damage dun sa mga flood control at siya po ang gumagawa ngayon ng plano para paayos natin, para patibayin pa natin ng kung meron man may sumunod pa na bagyo ay hindi na masisira ulit. Ang tinig ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bati nga po sa talaan na sa kabuuang 77 bahagi ng mga kalsada, 32 tulay ang nasira sa magkakasunod na bagyo na tumama po dyan sa Northern Luzon. RH Break Time. Samantala naman sa iba pang balita, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nagtungot ng palipas ng buong magdamag sa Batasan Pambansa Complex si Vice President Sara Duterte para daw ho bisitahin ng nakakulong niyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa panayam po ng programang 2x2. Kay Velasco, sinabi ng naturang opisyal ng Kamara na dumating si VP Sara dakong alas 8 kagabi. Matapos nga raw po ang visiting hours ay nagtungo ang pangalawang pangulo sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte kung saan siya ay nagpalipas ng magdamag. Dumating po doon mga alas 8. Alas 8 ng gabi po. Nung bago ko alas 12, umalis na po si BP Sara doon at nagtuloy sa kwarto ni Congressman Pulong Duterte. Doon po nag-stay na siya. Iniyag pa ni Velasco na hiniling daw po ng pangalawang pangulo na samahan si Lopez pero hindi siya pinayagan. Bate naman sa rules ng Kamara dahil sa tanging kamag-anak lamang ang pinapayagan sa loob ng detention. Yun po ang request niya pero hindi po pwede under our rules po. Ang pwede lang po sumama sa detainee ay yung kamag-anak. Muli ang tinig mga kaibigan ni House Secretary General Reginald Velasco. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Ngayon pong Thank God It's Friday. RH Break Time.
Nako. May mga opisyal daw po ng gobyerno ang nagsisilbing advisor. Aba, nagmo-moonlighting ha. Nagsisilbi daw hong advisor ng mga operator ng Pogo kung paano sila magbabagong anyo, kung paano raw maging hunyango ang mga Pogo. RH Break Time. Samantala naman, hirit na medical furlough ni Pastor Apollo Kibuloy, abay inaprubahan naman daw ho ng korte. RH Break Time. Ito nakakalungkot na balita. Saka mamaya baka meron tayong update dun sa sunog sa may sa Malabon. Maglolo, kapwa natusta sa nasunog nilang bahay dyan po sa may Novaliches, Quezon City. Ingat po tayo. Ano po? RH Break Time. Samantala naman, hanging amihan at easterlies abay magpapaulan daw po sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon po yan sa Pag-asa. RH Break Time. Pilipinas, ang oras alas 4:32 ng hapon. Alas 4:38 na po ng hapon sa programang Break Time. RH Break Time. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Simayan. Sa ngalan po ni Nalakay Mayor De Macalma at Miss Tea Pecho Corbus. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Uy, magandang hapon muna kay Sir Ian Dennis Pedro. Aba, Sir Ian, kumusta ka na? Ha? Good afternoon, Sir Ray, sabi ho niya. Salamat po. Si Noel Galliano mula sa... sabi niya, dollar remittance sa mga FW, backbone ng Pilipinas. Sabi, totoo po yun. Kaya lang, syempre, kapag tumataas ang balor ng dolyar sa piso, nako, Diyos mio. Pahirap sa mga nasa Pilipinas. Samantala, magandang hapon din, Sir Noel Rodriguez, si Anthony Brenica, Leo Cervantes Havares, at Tita Ping. Tita Ping Bondal. Ayan. Ito na po tayo sa ating mga balita. RH Break Time. Meron tayong update muna mula po sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos daw po ang agarang pagkumpleto sa mga proyekto laban sa baha sa Cagayan Valley Region. Ibalito mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kaukulang mga ahensya ng gobyerno na tapusin ang disaster mitigation project sa Cagayan Valley. Ang direktiba ay ibinigay ng Pangulo sa distribusyon ng ayuda sa Isabela. Kabilang sa mga prioridad ng Presidente, ang flood control structures, irrigation systems at rehabilitasyon ng malalaking river basins at dams sa Region 2. Binanggit nito na ongoing na ang flood mitigation project sa Pinakanawan de Tumawini River sa Cagayan o mas kilalang Tumawini River Multipurpose Project. Pinag-aaralan na rin anya ang master plans ng Cagayan River Basin at maging ang Magat Dam. Gayun din ang Balasig Small Reservoir Irrigation Project at Tuguegarao Circumferential Dike Road Project. Narito si Pangulong Marcos. Para sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan, siguruhin natin na matapos ang mga proyektong ito upang maibsan ang panganib at pinsalang dulot ng madalas na pagbaha. Sa bawat solusyon, dapat naman ay may agarang aksyon para sa mas malawak na proteksyon. Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Let. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Ray? After dun sa pagdalaw ni PBBM sa Nueva Vizcaya, wala na siyang inikutang lugar, no? Isabela. Isabela! Pangasinan. So tumuloy siya ng Isabela sa Kapangasinan. Oo, Ray. Ayan. Tatlong lalawigan yung binisita ni Ayun. Presidente ngayong araw para mamigay ng ayuda dun sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng
sunod-sunod na mga bagyo. So ganun din na nagbigay din siya nung 50 million each province. Oo, sa Cagayan Valley Region, umabot ng 325 Wow. million pesos yung kabuang tulong pinansyal doon. Aha. Tig 10,000 piso yung natanggap ng 1,500 benepisyaryo sa Isabela. Okay. Tig 10 milyong piso naman ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City at 20 bayan sa Cagayan. Mhm. Yung lalawigan ng Quirino at Isabela tumanggap rin ng tig 50 milyong piso. Uy, buti naman kahit paano malaking tulong yan sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyo, ha? Wow. O dahil ang pangako ni Presidente Ray ay patuloy na alalayan yung mga komunidad at Totoo mga yan. residenteng sinalanta ng kalamidad. Sa may La Union, sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte. Noong mga nakaraan, bago itong huling bagyo, galing na doon yung si Presidente. So, abangan natin kung muli siyang babalik para mamigay ng ayuda. Oo, baka agsubli ni Apo Presidente dita Ilocos Norte, marami rin. Kasi nung nanggaling sa diyan, hindi pa tumatama yung itong si Pipito, hindi ba? Oo. Yung huling 3 bang bagyo yun o 4 na Oo. nauna. Oo. Tapos umikot siya, nagdala siya ng, nagbigay ng tulong pinansyal. Ay kaso dumating na naman nga itong super bagyong Pepito, kaya Oo. same na mga lugar Nadagdagan yung na naman ng tinamahan. pinsala. Ayan. So ngayong weekend, hindi naman siya busy ngayon. Yan pa lang so far, para ngayong araw. Ayun. Salamat, Miss Let. Happy weekend. Balik sa'yo, Ray. Happy weekend. Thank you, Miss Let Narciso mula po dyan sa Malacanang. RH Break Time. Samantala naman, US Task Force sa Palawan abay malaking tulong sa Pilipinas. Ayon po yan sa isang senador. Ibalito mo nga yan, RH28, Lakay, Raymond at Paz. Lakay, Raymond. Ray, pabor sa Pilipinas ang itinatag na US Task Force ayungin na nakabase sa Palawan. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros matapos aminin ng Armed Forces of the Philippines na may mga tauhan ng Estados Unidos na tumutulong sa kanila sa ilalim ng AFP Western Command. Ayon kay Hontiveros, isa itong welcome development lalo at nadagdagan pa ang mga bansang kumakampi sa Pilipinas maliban sa Amerika. Nais nitong makita na may mga joint drills pa ng mga Navy, Coast Guard at kahit ng BFAR o Ministry of Agriculture ng iba't ibang mga bansa sa West Philippine Sea. Pagpapakita ito na dapat ang umiral sa dagat ay rule of law pa din kahit na may mga hindi pagkakaunawaan, hindi gaya ng ginagawa ng China na puro harassment sa ating mga tauhan ng Navy, Coast Guard at mga mangingisda. Narito si Senador Risa Hontiveros. Na rule of law dapat ang mamayani sa dagat at kahit may threatened conflict or actual conflict, rule of law din ang dapat mamayani. Hindi mga military actions, lalo na hindi mga aggressive, dangerous, illegal actions tulad ng ginagawa ng China sa ating BFAR, mga mangingisda mismo, Coast Guard at Navy. Si Senador Risa Hontiveros, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay. Raymond at Paz sa iyong report mula dyan sa Senado. RH Break Time. Samantala naman, pagmamatigas daw po ni VP Sara Duterte kawalan ng respeto sa Kamara bilang isang institusyon. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, kawalan ng respeto sa Kamara bilang institusyon ang ginagawang patuloy na pagsuway ni Vice President Sara Duterte sa pakiusap na umalis na ito sa batasan. Itong apela ni Manila Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, dahil papayagan naman daw siyang bumalik bukas para dalawin muli ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Pumilit si VP Sara na samahan sa kanyang detention facility si Lopez, pero hindi ito pinayagan ng House Sergeant at Arms dahil labag ito sa protocol. Ayon kay Chua, may mga pagkakataon na pinapayagan nila na may makasamaan ang nakadetain
stay na resource person, pero dapat kamag-anak gaya ng ginawa nilang pagpayag sa request ni dating PCSO General Manager Royina Garma na nakasama siya ng kanyang anak na babae. Narito si Congressman Joel Chua. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at Arms, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. So, dapat ito ay tinitignan din natin kasi it will show our character. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. Ayon naman kay House Sergeant at Arms Napoleon Taas, bukod sa security concern, ino-off ang serbisyo ng kuryente sa Batasan mula Huwebes hanggang Linggo. Kung igigit daw ni VP Sarang manatili sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa room 304, hindi lamang opisina nito ang bibigyan ng kuryente, kundi buong Batasan dahil centralized ang air conditioning unit. Sabi ni Taas, mista niya si VP Sara bilang honorary member ng PMA Class 1984 at pipilitin daw niya itong kumbinsihin na bumalik na lang muli at irespeto ang regulasyon ng Kamara. Narito si House Sergeant Arms Napoleon Taas. Hindi niyo po natatanong, ang ating pong pangalawang panulo ay honorary member ng klase ko sa PMA, Class of 1984. So mista po yung tawagan namin. Kaya hindi ako magsasawa ng makikiusap sa aking mista dahil base naman po sa aming karanasan at kasama na po yung mga graduate, yung mga bugo-bugo ng PMA. Pag ako mista sa mista ang nagpakiusapan is nagbibigayan naman po. So umaasa pa rin ako at yun ang tutuloy kong gagawin. Ako si Neil Greguna, nagulat Marimil Kay. sa RH. Yes, Ray. So, nandiyan pa si VP Sara? Wala pang abiso sa amin, Ray, kung umalis na. Kasi nag-briefing din kasi kanina ang House Sergeant at Arms at si Congressman Chua. Ang tanong nga namin kung naririto pa si VP Sara. Ang sabi nila andun pa. Ayaw pa nga umalis. Ang concern kasi dito, Ray, alam, nag-cover ka rin naman sa sa Kamara. Centralized ang kanilang aircon. Buong Batasan. Ngayon, buong Batasan. Kaya hindi pwede isolate yung isang opisina na may kuryente. Halimbawa, yung room 304 lang na tanggapan ni Congressman Polong Duterte ang bubuksan o bibigyan ng kuryente, hindi daw pwede yon. Kundi kung binuksan mo ang kuryente doon sa tanggapan niya, buong Batasan hanggang sa plenaryo. Hanggang sa may gate. Patakaran, yes. Ang patakaran kasi, Lunes hanggang Sunday, dahil wala naman sesyon, naka-off lahat yung kuryente. Centralized ka yung air conditioning unit sa House of Representatives. Ngayon, ang sabi nga, kung gusto naman daw dalawin, pwede naman siya uling bumalik bukas. Pero yung plano na mag-stay dito sa Kamara ng hanggang Lunes, parang hindi daw nila maintindihan kung bakit. Pwede naman daw siyang bumalik every day hanggang sa Lunes kung kailan i-lift yung contempt order sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika. Pero sandali, doon sa detention nitong si Atty. Zuleika Lopez, separate ba yung power supply noon? Separate, Ito yung bagong mga annex building na lang na maliliit. Di ba ang request ni VP Sara, samahan na lang yung kanyang Chief of Staff? Kaso hindi naman pwede. Ang sabi, sasamahan niya sa loob ng detention facility. Ang sabi naman ng mga opisyal ng Kamara, hindi pwede. Kasi pag pinayagan namin, baka merong sumunod na iba. Bad precedent na yan. Maging president. Bad precedent. At the same time, hindi naman siya kasama. Hindi siya kamag-anak. Kasi pinayagan itong si Garma, kung matatandaan mo, na manatili sa kanyang detention facility yung kanyang anak na babae na isang special child. So pinayagan nila sa loob. Family naman yun ng detention facility. At saka ayon,
family. Hindi naman daw kapamilya itong si VP Sara. At the same time, pinayagan na lang nila kung gusto na mag-usap, di pinayagan, pinalabas nila uli si Attorney Zuleika Lopez at nag-usap nga uli sila ni VP Sara. So lahat ng demand naman ng pangalawang Pangulo pinagbibigyan, pero ang pakiusap naman nila, umuwi muna. Umuwi muna, at bumalik na lang bukas. Wag na daw mag-stake out na manirahan daw sa loob ng kamara sa loob ng ilang araw hanggang Lunes kasi marami rin daw naman ang napeperwisyo. Sana naiintindihan daw ito ni VP Sara. Yun ang pakiusap lang ng mga taga-kamara. Sana naman ay sumunod na lang muna. Oo. Salamat. Kasi, balik na lang siya bukas. Sumasakit pala ulo. Lalo ni Secretary General Nepomuceno ba? Velasco. Velasco. Mukhang puyat na puyat kanina in-interview ni Anthony, si Tunying at saka ni JB, ni Jerry, mukhang hindi pa natutulog. At humarap na sa aming press con kanina si Taas, yung House Sergeant at Arms. Ang sabi nga niya, namista si VP Sara. Mista naman niya si VP Sara, pakikiusapan. Bilang honorable pero member. ilang beses daw niyang pinapakiusapan simula pa kaninang umaga. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pero itutuloy pa rin niyang pakiusapan. Baka naman daw makinig sa kanya. Alright, salamat Mary Milks and happy weekend. Happy weekend. Ako si Milky Gunana Bulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH12 Milky Rigunan. RH Break Time. Uy, naku, yung palang sunog na nangyari po sa may Alabang, Muntinlupa, abay nadamay pala yung restaurant ni Matteo Guidicelli, ha? Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche. Lakay, nasunog ang bahagi ng isang restaurant ng aktor na si Gian Matteo Guidicelli sa West Gate Hub Building, Barangay Alabang, sa lungsod ng Muntinlupa. Biglang umapoy ang Kisame X-House duct pipe portion ng Dagiani Cocina Italiana sa ground floor ng dalawang palapag na gusali. Ngunit ayon sa report ng Muntinlupa City BFP, naapula naman agad bago sila dumating alas 12:21 kanina ng tanghali. Tansya ng Muntinlupa City Bureau of Fire Protection, nasa 100,000 pesos ang halaga ng napinsala dulot ng apoy. Hindi na kumalat ang apoy sa mabilis na responde ng BFP at fire volunteer. RH27 Noche Kakas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Noche Kakas. RH Break Time. Pilipinas ang oras, 6 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Flash Report! O eto na. May update po sa pananatili ni VP Sara sa batasan. Hindi raw po iiwan ng pangalawang Pangulo ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ating alamin sa report ni RH7 Henry Uri. Henry. Hindi aalis, hindi iwanan ni Vice President Sara Duterte ngayong gabi sa House of Representatives ang kanyang Chief of Staff Ray na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon sa ating mapagkakatiwalaang source, mananatili ngayong gabi at sasamahan ng pangalawang Pangulo ang kanyang Chief of Staff. Ng ating source, masyadong mahigpit ngayon sa batasan. Tinawasan ng kalahati ang security ng pangalawang Pangulo at maski yung kanyang ibang mga staff at mga kasamahan ay hindi na basta nakakalusot at hindi na rin pinapayagan na makadalo at makausap itong si Attorney Zuleika Lopez. At ang pangalawang Pangulo ay mag-i-stay na lamang sa batasan sa kwarto ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte kahit walang tubig at wala raw koneksyon ng kuryente noon. Ang dahilan kung bakit hindi aalis at hindi hihiwalayan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff ay ibinate na rin sa kanyang liham kay Congressman Joel Chua na una ay nangangamba ang kanyang Chief of Staff sa kanyang seguridad
at pangalawa ay ang iba't ibang kadahilanan ng kanyang kalusugan, at ang pangatlo naman ay dahil meron pa siyang pinagdadaan ng lungkot sa pagkawala ng isa sa mahal niya sa buhay. Kaya hindi niya iiwanan, Ray, ngayong gabi, batay dito sa ating mapagkakatiwalaang source, hindi niya iiwanan si Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at mananatili siya sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte ngayong magdamag. Salamat, Henry. Para sa DCRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! RH Break Time. Nako, yun na. Walang iwanan. So mag-stay po doon sa loob mismo ng Batasan Pambansa Complex si VP Sara Duterte para samahan ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. RH Break Time. Heto muna tayo sa ating kadikit promo, ha? Abay, mamimigay tayo ng limpak-limpak na 1,000 piso. Ano Sandali lang. Nasaan na ba yung aking... Yun! Ulit. DZRH Kadikit Panalo Promo. Heto na. Nasa ating linya na yung ating winner. Ngayong hapong ito sa programang Break Time. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Uy, sino po sila, sir? Si Joselito Valdez po. Joselito Valdez. Taga saan po kayo, Mang Joselito? Taga 237 Santolan Road, Barangay Orchio. Kumpleto address para tama yan para naman kahit paano masabi na kayo totoo. Ayan. Kayo hubay maminamaneho po ninyo, Sir Joselito? Tricycle driver po ako. Wow. Ng Baptoda. So anong ruta po yan? Bali Pinatubo, Banao, Arayat. Kumusta naman po mamasada ngayon pong Thank God It's Friday, Mang Joselito? Medyo okay naman po, kaso talagang matraffic lang. Ay, oo, grabe. Sa dami ng mga sakyan ngayon, kaliwat kanan na. Diyos me. Nakakailang ikot ba kayo niya dahil sa traffic? Mukhang... Pagka-traffic, wala tayong magawa, sir. Oo. Ganun Tapos sa matindi pa nito, tataas na naman ang presyo ng gasolina next week. Opo. Abay, kahit paano Mang Joselito, makakatulong po sa inyo itong kadikit promo ng DZRH. Kayo ho'y mananalo ng limpak-limpak, na 1,000 piso. Pero, may tanong muna tayo, Mang Joselito. Ayan. Anong himpilan ng radyo-telebisyon sa buong Pilipinas ang nagdiriwang po na ika-85 anibersaryo ngayong taong ito? DZRH. Yun! Bay, mukhang matagal-tagal na rin kayo nakikinig ng DZRH, Mang Joselito? Wow. Ano po, mula pagkabata pa? Panahon pa ni na Chadeli. Mang Joselito, maraming salamat. Congratulations po sa inyo and ingat po tayo sa ating pong pagmamaneho. Huwag po ninyong ibaba ang inyong telepono, Mang Joselito. Iba. Thank you so much. Yun, congrats Mang Joselito Valdez from Quezon City. DZRH Kadikit Panalo Promo. Kaya tutok lang po kayo sa DZRH, Baka bigyan namin kayong matsyempohan sa inyong mga lugar. RH Break Time. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. May mga opisyal umano ng pamahalaan na nagsisilbing advisor ng mga operator ng Pogo kung paano sila magbabagong anyo para maging hunyango. Ito po ang ibinulgar ni Senador Risa Hontiveros ngayong nalalapit na po ang deadline ng pagsasara ng lahat ng Pogo sa bansa. May mga natanggap umanong impormasyon ng senadora ng mga taga-gobyerno pa mismo ang nagpapayo sa mga operator. Sa magkanong halaga ho yan? Na magparehistro daw po bilang mga lehitimong negosyo. Kabilang daw po dito ang mga business process outsourcing o BPO,
mga restaurant at KTV bar na gagawin umanong front ng mga pogo. Samantala, hindi pa pinangalanan ni Senadora Riza kung sino ang mga tinutukoy na opisyal. Aba, pero magsisilbi umano itong babala sa mga tumutulong sa mga pogo operator. Lagot kayo ngayon. RH Break Time. Samantala naman, dahil dumako muna sa ating pong balitang sports. Ano ha? Heto. Panalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Abay, ha? Kayo naman, nanalo lang Gilas Pilipinas. Sabi nyo, niluto na? Ano ba naman yan? Ating alamin sa report ni Kristan Karag. Kristan. Home cooking. Ganon? Ganito inilarawan ni Tall Blacks team captain Corey Webster ang kanilang pagkatalo sa Gilas Pilipinas kagabi sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa isang social media post, ipinahawatig ni Webster na kahit ang mga referee ng laro ay kalaban ng New Zealand. Agad namang dinilit ng manlalaro ng Tall Blacks ang kanyang kontrobersyal na social media post pero kumalat na ito sa internet. Natiling walang talo ang Gilas Pilipinas sa qualifier ng 2025 FIBA Asia Cup matapos talunin ang New Zealand sa score ng 93-89. Ito ang unang beses na nagwagi ang mga Pinoy laban sa New Zealand mula nung una silang magharap noong 2016. Samantala, susubukan ng Gilas Pilipinas na masungkit ang kanyang kaapat na susunod na panalo sa qualifiers sa laro nila laban sa Hong Kong sa linggo sa SM Mall of Asia Arena. Ito si R.E. Grabe naman yan, Kristan. Kristan! Yes. Grabe naman yan. Nanalo lang ang Gilas. Sabihin, niluto na. Oo nga, kasamang rin eh. Grabe kayo So, ito yung kanya, sinabi niya sa social media. Had to try and beat the refs on this one too. You know how it is when with that home cooking. Okay. Yun yung kanya mismo, yun yung pinost niya sa social media. Na ngayon ay naka-delete na. Okay. Eh, wala ka namang gagawa na dyan. Panalo naman ng Gilas eh. Oo eh. Ay, naman, at least panalo pa rin tayo. Crying baby pala tong si ano? Ano pangalan to? Si Corey, ano? Yeah. Corey Webster. Webster. Ang Kaya ganda naman naman na pahayag ang Tall Blacks regarding ito yung naman yung pahayag nila regarding dito. Hindi naman nila sinasabi na yung sa comment ni Corey Webster, pero ito, naglabas sila ng pahayag na let's remember that everyone, including our athletes, are human. While it's okay to express opinions, we please ask that you keep the conversation respectful and constructive. Marami na rin kasing nagkuhan dito, bumabatikos kay Corey Webster dahil nga sa kanyang mga naging komento sa naging panalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Thank you, Kristan. Salamat. Happy weekend. Ito si RH53, Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Ay. Hoy, salamat sa mga tumutok po sa ating balitaan. Nako. Yung si Pastor Kibuloy pala humirit po ng medical for law. Ayun, pinayagan na po siya ng korte. Meron palang infection sa panga si Kibuloy, ha? Yung pala yun, kaya daw may pinagdadaan ng dental operations, ano ha? Masaklap naman po yung nangyari dun sa isang maglolo po dyan sa may Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Namatay po sila. Si lolo at ang kanyang minor de edad na apo. Ilang taon ba to? 17 ba to? Oo nga, 17 years old. Wow! Ano ba naman yan? Ingat po tayo sa ating pong mga bahay, lalo na ngayong papalapit ng Kapaskuhan. Uso na yung paglalagay ng mga Christmas lights. Basta kung bibili kayo ng Christmas lights, kung ilalagay po niyan sa labas, dapat pang outdoor. Iba po yung Christmas lights sa outdoor, iba yung Christmas lights pang indoor. At heto pa, nako, meron tayong good news, RH Break Time. Nakabawi po ang ating piso kontra dolyar. Nagsara ngayong hapon ang palitan sa 58 pesos and 87 centavos sa isang US dollar. Kahit paano nakabawi ang ating piso. Nakasuntok siya sa dolyar. RH Break Time. Salamat po sa matumutok po sa ating balitan, mga kaibigan, sa Break Time.
Inyong pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ni na Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ilang saglit ho ang programang Balansyado with Henry Uri and Karen Oyong. Pilipinas ang oras alas 5:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride.